Good evening mga idol. Magandang gabi po. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi pa yan. At ngayon po ay pag-usapan naman po ulit natin ngayon mula po sa Marcos 7:24 hanggang 30 po. Ang pinagaling ang anak ng babaeng taga-Tero. Yan. Nang si Jesus ay pumunta sa isang bayan, isang bahay, no? Nais na sana ni Jesus. Ang nais sana ni Jesus ay hindi ito malaman ng mga tao. Dahil noong mga panahon na yan ay, kumbaga, si Jesus ay sinusundan ng maraming tao. Kung alam kasi na siya ay nagpapagaling, no? Nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, mga demonyo. Yan. Yun yung panahon na yan, no? Ayun sana ni Jesus na malaman ng mga tao. Pero hindi nangyari yun. Kundi ang nangyari ay nalaman ito ng isang babaeng may anak na sinasapian ng masamang espiritu. No, kaya ang ginawa ng babae, nalaman niya na nandoon sa Jesus, sa bahay na yan, ay lumapit agad kay Jesus at nagpatira pa, no, sa kanan ni Jesus at nakiusap na pagalingin mo, alisin mo ang masamang espiritu sa aking anak. No, nakiusap siya kay Jesus. No. Pero sinagot siya ni Jesus na hindi dapat kunin ang napakatalinhaga, ng sinasabi ni Jesus na ang isang batang aso, no, na kahit kumakain hindi dapat kunin, no, ang kinakain nito, no. Pero tinugon siya ng babae, no, ganun ba man, opo Panginoon, subalit maging ang ang sinasabi na ang nasa ilalim ng misa ay ang mga nahuhulog ay kinakain din ito ng ina. No, yun. Parang gano'n, napakalalim ng talinagan ito. No, pero tinugon siya ni Jesus dahil sa sinabi mo, sabi ni Jesus, umuwi ka na at magaling na ang iyong anak at wala na. Lumayas na ang demonyo sa iyong anak. Kaya nandun din bumalik sa ang babae at natagpuan niya na naratnan niya ang kanyang anak na nasa higaan at wala na ang demonyo. Lumayas na ang demonyo sa kanyang anak. Yun, no? Isa lang ang ibig sabihin nito. Isang pananampalatayang malalim. No? Malalim na pananampalataya. Hindi man napuntahan ni Jesus, malalim ang pananampalataya ng babaeng ito, no? Na sa kanilang pag-uusap niya sa kanyang pagpatira pa sa Diyos, pagpatira pa kay Jesus, at pakiusap na alisin ang masamang espiritu sa kanyang anak ay nawala, no? Ganun ang pananampalatayang mayroon ang babae, no? Sapagkat siya ay nagpatira pa, no, kahit na anong gawin ni Jesus na paglihim sana na wala siya doon sa lugar na yon, pero natuklasan pa rin, nalaman pa rin, no? Siguro itong hamon din ito, no, sa atin, no, ng mga tagasunod ni Jesus. Paano ba tayo talaga totoong sumasampalataya at hanapin talaga kung nasaan si Jesus? Hinahanap ba natin si Jesus? Hinahanap mo nga ba natin si Jesus? O hinahayaan lamang natin tayo mamuhay, magtatrabaho, kakain, tutulog, magpapahinga, nagtrabaho ulit, no, na hindi hinahanap si Jesus upang tayo ay mapagaling, no? Katulad din kasi ng babaeng ito, ang kanyang anak, no? Kaya nga sinabihan sa Jesus na hindi dapat kunin sa aso, yung batang aso, yung pagkain, no? Yun, matalinhaga, no? Matalinhaga, no? Pero inari ng babae na ang pagkain mga nalalaglag ay pinupulot at kinakain din, malalim na pakahulugan, no?
sa pananampalatayang ito ng babaeng ito ay naggumaling na paalis ni Jesus ang masamang espiritu sa kanyang anak. Yan. Kaya nga, ang masamang espiritu din, minsan, dapat maalis sa sarili. Ang masamang espiritu, kinakailangan ding alisin. No? Kailangan mawala ang galit. Yan. Galit, may kung ano pang nasa loobin. Yan. Kaya, sa panahon ito, panahon natin ngayon, wala na si Jesus, Espiritu Santo na lang. Ayan. Pwede rin tayo mapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng paglapit natin sa banal na Eucharistia, pagtanggap sa Kanya sa banal na misa. No, sapagkat nandun si Jesus. Nandoon si Jesus, no, matatanggap natin sa banal na misa sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa at sa banal na communion. Si Jesus ang ating matatanggap. At yun ang makapagpapagaling sa ating mga karamdaman. Yan, no? Katulad ng ito. Ulit-ulitin natin sa 2028 eleksyon. Ito na dapat. Ito na dapat. No? Kasi ang mga masasamang espiritu ay mawawala na. Mawawala na. Mapapagaling na ni Jesus dahil nalapit tayo kay Jesus. Bye-bye.